Mula sa ika-52 palapag ng Imperial Tower, ang buong Bonifacio Global City ay parang isang laruan lamang. Ang mga sasakyang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ay tila mga langgam na gumagapang sa mga malilinis na kalsada. Ang mga taong naglalakad ay mga tuldok na walang mukha-abala sa kanilang mga mumunting buhay na kailanman ay hindi magiging kasing halaga ng sa kanya. Dito sa loob ng kanyang penthouse office na nababalutan ng salamin mula sahig hanggang kisame, si Miguel Imperial ay ang hari. Sa edad na 50, hawak niya ang isang imperyong itinayo ng kanyang lolo, pinalago ng kanyang ama, at ngayon ay nasa ilalim ng kanyang matigas na kamao. Ang bawat sulok ng opisina ay isang testamento sa kanyang kapangyarihan, mga likhang sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon mga kasangkapang gawa sa pinakamamahaling materyales at ang katahimikang binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kapayapaan. Para kay Miguel ito ay isang pader na naghihiwalay sa kanya sa magulong mundo sa ibaba. Isang pader na siya mismo ang nagtayo. Sir Miguel, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Boses iyon ng kanyang sekretaryang si Ana, laging may bahid ng kaba. Nasa linya po si Mr. De Leon ng Finance. Tungkol daw po sa quarterly report. Hindi inalis ni Miguel ang kanyang tingin sa bintana. Sabihin mo mamaya na, may ginagawa ako. Pero sir, kanina pa po siya. Sinabi ko bang ulitin mo ang sinabi ko? Malamig niyang putol. Hindi po sir, paumanhin po. Ang tunog ng intercom ay namatay. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ganoon sila lahat. Takot. Sumusunod. Hindi niya kailangang malaman ang kanilang mga pangalan. Sapat nang malaman nila ang sa kanya. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang digital frame sa kanyang mesa. Isang larawan ng isang babaeng may ngiting kasing init ng araw. Si Clarissa ang kanyang yumaong asawa. Sa loob ng 5 taon, mula nang pumanaw ito, ang larawan na lamang ang nagsisilbing paalala ng init at tawa sa loob ng kanyang mundo. Si Clarissa ang kanyang tulay sa mga emosyong matagal na niyang ibinaon. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa screen lumitaw ang pangalan Leo, ang kanyang kaisa-isang anak nag-aaral sa Espanya. Isang missed call. Hindi na niya tinangkang tawagan pabalik. Ano pa ba ang sasabihin nila sa isa't isa? Magkukumustahan tungkol sa panahon. Magtatanong siya kung sapat ang allowance nito. Si Leo, tulad ng mga gusali sa ibaba, ay tila isa na ring malayong bagay na tinitingnan niya na lang mula sa itaas. Napagod sa pag-iisip, tumayo si Miguel at naglakad patungo sa isang antigong aparador na gawa sa Nara. Ito ang nag-iisang bagay sa opisina na minana niya pa sa kanyang lolo, si Don Ignacio Imperial. Binuksan niya ito. Sa loob sa gitna ng mga bote ng mamahaling alak ay isang maliit na baul na yari rin sa parehong kahoy, ang baul ng kanyang lolo. Dahan-dahan niya itong inilabas at ipinatong sa kanyang malawak na mesa. Ang alikabok ng panahon ay dumikit sa kanyang mga daliri. Ilang dekada na itong hindi nabubuksan. Sa loob nito, alam niyang nakatago ang mga lumang talaarawan at sulat ng Don, ang pundasyon ng kanilang yaman at pangalan. Isinulat sa mga wikang hindi na niya naiintindihan. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marahil may paggagamitan din ang mga lumang papel na ito. Isang maliit na laro. Isang paraan upang basagin ang nakakabagot na hapon. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit na apartment sa isang masikip na kapitbahayan, ang hangin ay amoy bawang na sinangag at bagong saing na kanin. Dito ang mundo ay hindi isang laruan na tinitingnan mula sa malayo. Dito ang buhay ay naririnig na aamoy at nararamdaman sa bawat sulok. Lara anak, dahan-dahan lang sa pagkain. Baka mabulunan ka paalala ni Elena Santos sa kanyang 14 na taong gulang na anak. Nakaupo sila sa kanilang maliit na mesa sa kusina, sapat lang para sa kanilang dalawa. Sorry, Nay. Gutom na po kasi talaga ako.
Ang dami pong bagong libro sa library, masiglang sagot ni Lara habang puno pa ang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa isang ilaw na tila kayang punan ang buong apartment. Napangiti si Elena. Sa kabila ng pagod mula sa 2 trabaho, si Lara ang kanyang lakas. Ang uniforme niyang asul para sa paglilinis ay nakasampay na sa likod ng pinto, handa para sa kanyang pangalawang shift sa hapon. Ang una ay sa isang maliit na opisina sa umaga. Ang pangalawa sa isang lugar na tila ibang mundo, ang Imperial Tower. Ano naman ang nabasa mo ngayon? Tanong ni Elena habang hinahainan ng pritong itlog ang anak. Tungkol po sa baybayin. Nay, alam niyo po ba na may sarili tayong sistema ng pagsulat bago pa dumating ang mga Kastila? Ang galing. Hindi napigilan ni Lara na kunin ang kanyang notebook at ipakita ang mga karakter na sinubukan niyang isulat. Si Elena na dating guro ng kasaysayan bago sila kapusin sa buhay ay nakaramdam ng pinaghalong lungkot at pagmamalaki. Lungkot? Dahil hindi niya maibigay kay Lara ang lahat ng librong gusto nito. Pagmamalaki dahil sa kabila ng kanilang kakulangan, ang talino at pagkamausisan ng kanyang anak ay hindi mapipigilan. Mag-ingat ka mamaya sa pag-uwi. Galing library hahabilin niya. Opo, Nay. Kayo po, Nay. Saan po ulit ang linis niyo ngayon sa BGC? Sa pinakamataas na building doon, sagot ni Elena. Sinusubukang itago ang bigat sa kanyang boses. Nag-aalalang tumingin si Lara sa ina. Yung building po ba yun ng masungit na boss na kinukwento niyo? Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Elena. Trabaho lang, anak. Basta para sa'yo at sa pagpapadala natin sa papa mo sa Dubai, kakayanin ni Nanay. Natapos ang kanilang tanghalian sa mga kwento tungkol sa libro Mga Pangarap at sa pangungulila sa amang nasa malayo. Isang mundong salat sa material na bagay, ngunit hitik na hitik sa pagmamahal at pag-asa. Nang sumapit ang hapon, suot na muli ni Elena ang kanyang uniforme. Habang naglalakbay siya papuntang BGC sakay ng masikip na jeep at tren, tila unti-unting nagbabago ang mundo sa paligid niya. Ang mga gusali ay tumataas, ang mga kalsada'y lumuluwang at ang hangin ay tila lumalamig, hindi lang dahil sa aircon ng mga establishmento, kundi dahil sa pagitan ng mga taong mayayaman at mga taong tulad niya. Pagdating niya sa Imperial Tower, ang pakiramdam ay lagit-laging pareho. Siya ay nagiging anino, isang taong hindi nakikita na ang tanging layunin ay burahin ang mga dumi at bakas na iniiwan ng mga mahahalagang tao. Ngunit hindi niya alam, sa araw na yon ang kanyang landas at ang landas ng kanyang matalinong anak ay babangga sa mundo ng haring nakatira sa Turengaring. At ang pagbabanggang iyon ay yayanig sa pundasyon ng tore hanggang sa ito'y gumuho. Sa kanyang opisina, ipinatawag ni Miguel si Ana. Pakisabi sa cleaning service na umakyat na si... Ano nga ulit pangalan na niya? Si Elena po, sir. Siya nga. Pakisabi sa kanya dalhin niya ang anak niya kung kasama man niya. May gusto akong ipakita, utos ni Miguel. Sa kanyang mesa ang baul ng kanyang lalo ay nakabukas na. Isang ngangiting puno ng kalupitan ang muling gumuhit sa kanyang mukha. Nagsisimula na ang laro. Ang pinto ng opisina ni Miguel Imperial na gawa sa makapal at mabigat na salamin ay bumukas nang walang anumang tunog. Para itong isang portal patungo sa ibang dimensyon, isang mundo ng malamig na marmol, mamahaling sining at nakabibinging katahimikan. Para kay Elena Santos, ang pagpasok sa silid na yon ay laging parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na yelo. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang yelo ay bibigay. Magandang hapon po, Sir Miguel, bati ni Elena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig at halos isang bulong na lamang. Nakayuko ang kanyang ulo, isang kilos na natutunan niyang gawin sa loob ng 3 taong pagtatrabaho sa tureng ito. Ang tingin niya ay nakapako sa perpektong kintab ng itim na sahig. Sa likod niya si Lara ay nakatayo,
ng may pag-aalinlangan. Dala niya ang kanyang school bag na puno ng mga libro mula sa aklatan. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa opisina mismo ng Mr. Imperial. Ang lawak at karangyaan nito ay nakakahilo. Tila mas malaki pa ito sa buong apartment nila, ngunit higit sa lahat ang nararamdaman niya ay ang lamig. Isang lamig na hindi galing sa aircon. Elena, nagsalita si Miguel mula sa likod ng kanyang malaking mesa. Hindi siya tumayo. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang tunog ng bakal sa bakal. Mabutit nandito ka na. Pasensya na po sir kung naantala kami. Medyo matrapik po, paliwanag ni Elena habang mahigpit ang kapit sa hawakan ng kanyang cleaning cart. Ito ang kanyang kalasag sa mundong ito. Kasama mo pala ang anak mo, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri si Lara mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang medyo kupas, ngunit malinis na sapatos, ang unipormeng may ilang tahi sa laylayan at ang bag na halatang pinaglumaan na. Isang ngisi ang unti-unting gumapang sa kanyang mga labi. Perpekto. Opo, sir. Wala po kasing mag-aalaga sa kanya sa bahay. Kung nakakaabala po siya, pwede ko po siyang... Hindi putol ni Miguel na may biglang sigla sa kanyang boses. Tumayo siya at dahan-dahang umikot sa kanyang mesa. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay may bigat at awtoridad. Para siyang isang pating na umiikot sa kanyang biktima bago sumalakay. Gusto ko siyang manatili. Gusto kong may matutunan siya ngayon. Naramdaman ni Elena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May mali. Ang tono ni Mr. Imperial ay iba. Mayroong kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng kalupitan na hindi pa niya nakita dati. Huminto si Miguel sa harap ni Elena. Tinitigan niya ito ng matagal na, tila sinusukat ang kanyang halaga. Elena, sabihin mo nga sa anak mo. Ano ang trabaho mo dito? Napalunok si Elena. Ang tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagkakatanong ay puno ng lason. Na naglilinis po ako ng mga opisina, sir. Tama. Naglilinis, sabi ni Miguel kasabay ng isang mabagal at mapanuyang palakpak. Taga-alis ng dumi na iniiwan ng mga taong mas importante kaysa sayo. Hindi ba naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga pisngi? Ang kahihiyan ay parang apoy na gumagapang sa kanyang balat. Nilingon niya si Lara na nakatingin ngayon ng diretso kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito na unti-unting nahahaluan ng galit. At sabihin mo pa sa kanya, Elena, patuloy ni Miguel lalo pang nasiyahan sa reaksyon niya. Ano ang tinapos mo? College graduate ka ba? Ito na, ang tanong na laging gumugulo sa kanyang isipan tuwing gabi. Ang tanong na sumasalamin sa lahat ng kanyang mga nabigong pangarap. Hanggang high school lang po, sir, halos pabulong niyang sagot. Ang katotohanang dati siyang guro ay isang sikretong ibinaon na niya sa limot. Ang pagsasabi niyon ngayon ay tila pag-amin ng isang mas malaking kabiguan. High school, ayan narinig mo, bata, bumaling si Miguel kay Lara. High school lang ang nanay mo. Kaya siya naglilinis ng banyo. At malamang, dahil pareho lang naman ang lahi ninyo, ganyan din ang kahahantungan mo. Maglilinis ka rin ng dumi ng ibang tao balang araw. Sumabog ang isang malakas at malupit na tawa mula kay Miguel. Umalingaw-ngaw ito sa buong opisina, tumatagos sa bawat sulok at tumatarak na parang mga patalim sa puso ni Elena. Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na kumawala mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan, umaasang hindi nakita ni Lara. Pero nakita ni Lara. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ina. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito. At narinig niya ang bawat salitang binitiwan ng lalaking nasa harap nila. Sa loob ng 14 na taon, sanay na si Lara na sila ay iba. Iba sa mga kaklase niyang may magagarang sasakyan. Iba sa mga batang nakatira sa malalaking bahay. Tinanggap niya na sila ay may mas kaunti. Pero kailanman hindi pa niya nakita ang kanyang ina na yurakan ng ganito. Ang kanyang ina
na nagtatrabaho ng 16 na oras sa isang araw na hindi kailanman nagrereklamo na laging nakahanap ng paraan para may pagkain sila sa mesa at may gamit siya sa eskwela. Isang kakaibang tapang ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Isang tapang na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina. Halika dito, bata, utos ni Miguel, na tila may naisip na mas magandang laro. May ipapakita ako sa'yo. Nag-aalangang tumingin si Lara kay Elena. Tumango ang kanyang ina, isang tango na puno ng takot at pagsuko. Sa bawat hakbang ni Lara, palapit sa mesa ni Miguel, nararamdaman niya ang pagtigas ng kanyang mga kalamnan at ang pag-init ng kanyang dugo. Inilatag ni Miguel sa mesa ang mga luma at naninilaw na papel mula sa baul. Ang mga sulat kamay ay kakaiba, tila mga guhit na hindi niya maintindihan. Tingnan mo to, sabi ni Miguel, na parang nagpapakita ng isang basura. Ito ang mga sulat ng lolo ko. 5 pinakamagagaling na historyador at tagasalin sa buong Maynila ang sinubukan kong kunin para basahin to. Lahat sila sumuko. Mga propesor sa universidad, may mga doctorate degree, matalatalino. Pero hindi nila kaya. Tinitigan ni Lara ang mga dokumento nang may tunay na interes pansamantalang nawala ang kanyang galit at napalitan ng pagkamausisa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa mga pahina. Sa tingin mo, tanong ni Miguel, ang kanyang kamangiti ay lalong lumawak. Kung ang mga henyo ay hindi kaya to, kaya mo kaya? Ito ay isang tanong na hindi nangangailangan ng sagot. Isa itong bitag. Isang paraan para lalo silang ipahiya. Inaasahan ni Miguel na yuyuko ang bata na matatakot na aamin sa kanyang kamangmangan. Ngunit hindi yun ang nangyari. Itinaas ni Lara ang kanyang tingin mula sa mga papel at sinalubong ang mga mata ni Miguel Imperial. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi natakot sa kanya. Hindi ko po alam. Sagot ni Lara, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Hindi ko pa po kasi nasusubukan. Ang simpleng sagot na yon ay tila isang sampal kay Miguel na wala ang kanyang nangiti. Ang laro ay hindi nangyayari ayon sa kanyang plano. Ang batang ito ay hindi natatakot. Hindi siya umiiyak. Siyempre hindi mo kaya sigaw ni Miguel. Ginagamit ang lakas ng kanyang boses para bawiin ang kontrol. Anak ka lang ng isang tagalinis. Anong alam mo sa mga sinaunang wika? Ang alam mo lang ay kung paano gumamit ng basahan at mop. Tama po kayo, sagot muli ni Lara na lalong ikinagulat ni Miguel. Anak po ako ng isang tagalinis at ipinagmamalaki ko po yon dahil ang nanay ko kahit pagod na pagod tinuruan niya akong magbasa. Tinuruan niya akong mangarap. Tinuruan niya akong intindihin na ang halaga ng isang tao ay wala sa dami ng kanyang pera, kundi nasa lalim ng kanyang pagkatao. Bawat salita ay tumama kay Miguel, ngunit ang galit at pagkapahiya ay mas malakas kaysa anumang hiya. Tama na ang daldal bulyaw niya, itinuturo ang pinto. Elena, magsimula ka ng maglinis. At ikaw, bata, umupo ka dyan sa isang sulok at manahimik ka. Hayaan mong magtrabaho ang mga importanteng tao. Nanatiling nakatayo si Lara. Hindi siya gumalaw. Hinintay niyang matapos ang sigaw ng lalaki. Pagkatapos, sa katahimikang bumalot sa silid, isang boses ang muling narinig. Hindi na boses ng isang bata, kundi boses ng isang taong may dignidad. Paumanhin po, Ginoong Imperial, nagsalita si Lara, malinaw at matatag. Ang paggamit niya ng Ginoo ay puno ng formalidad na may kasamang hamon. Bago po maglinis ang nanay ko at bago po ako maupo sa sulok, may isa lang po akong tanong. Napalingon si Miguel, hindi makapaniwala sa katapangan ng bata. Ano na naman si Lara ay humakbang palapit sa mesa, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Miguel. Sinabi niyo po na ang 5 pinakamagagaling na propesor ay hindi kayang basahin ang mga sulat na yan. Oo. At ano ngayon? Kayo po ba, tanong ni Lara? Ang bawat salita
ay mabagal at malinaw. Nababasa niyo po sila. Ang tanong ni Lara ay binitawan sa hangin na parang isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon na nilikha nito ay hindi nakikita, ngunit naramdaman sa buong silid. Si Miguel Imperial, ang taong sanay na nagbibigay ng mga utos na hindi kino-question ng taong kayang magpatalsik ng isang empleyado sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, ay natigilan. Ang simpleng tanong ng isang 14 na taong gulang na bata ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Sa buong buhay niya, ginamit niya ang kanyang yaman at posisyon bilang sandata. Ngunit hindi niya kailanman ipinagyabang ang isang kaalamang wala sa kanya. Ang kanyang tagumpay ay galing sa matatalas na desisyon sa negosyo, sa walang awang pakikipagkumpetensya, hindi sa malalim na kaalaman sa akademya. Ako, syempre. Hindi. Hindi naman yan ang punto nagkautal-utal si Miguel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nawawalan siya ng kontrol sa isang usapan. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula isang senyales ng pagkapahiya na sinusubukan niyang itago sa likod ng galit. Kung ganoon po nagpatuloy si Lara ang kanyang luhika, ay simple ngunit hindi matitinag. Pareho lang po pala tayo. Pareho po tayong hindi nakakabasa niyan. Ang pagkakaiba lang po natin ay hindi ko kayo hinuhusgahan dahil doon. Si Elena na kanina pa nakatayo sa gilid na parang isang estatwa ay napasinghap. Sa buong buhay ng kanyang anak ngayon, niya lang ito nakitang humarap sa isang nakatatanda ng may ganitong katapangan. At tiyak hindi pa siya nakakita ng sino man bata man o matanda na nagawang ipitin si Miguel Imperial sa isang sulok gamit lamang ang mga salita. Ibang-iba ang kaso ko. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Miguel. Ang lakas ng kanyang boses ay isang desperadong pagtatangka upang pagtakpan ang kahinaan ng kanyang argumento. Ako ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Bilyon-bilyon ang halaga ko. Ngunit ang pera po ba ang sukatan ng talino? Tanong ni Lara, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Sabi po ng guro ko, ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka sa bangko, kundi sa kung anong laman ng isip mo at kung paano mo ito ginagamit para tratuhin ang kapwa mo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Maging ang mahinang ugong ng aircon ay tila tumigil. Si Miguel ay natulala. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao, na ang yaman ay katumbas ng kahalagahan, ay winasak ng isang bata gamit ang luhika na kasing linaw ng kristal. Isa pa po dagdag ni Lara, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas na parang isang apoy na nagsisimulang magliyab. Hinuhusgahan niyo po ako na hindi ko kayang basahin yan dahil anak ako ng isang tagalinis. Pero ni minsan po, hindi niyo ako tinanong kung ano ang mga alam kong salita. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Miguel. Mayroon sa paraan ng pagkakasabi ni Lara sa mga huling salitang yon na nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. At ano naman, ang mga alam mo, tanong niya, bagamat hindi na siya sigurado kung gusto pa niyang marinig ang sagot. Tinitigan siya ni Lara ng diretso sa mata. Ang mga matang yon ay hindi na mata ng isang batang nalilito. Ang mga yon ay mata ng isang taong alam ang kanyang halaga. Huwag po kayong mag-alala, sagot ni Lara na lalong ikinagulat ni Miguel. Hindi ko po ipagyayabang ang 9 o 10 wika dahil hindi po yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng mga salita. Lumapit siya muli sa mesa at marahang hinawakan ang sulok ng isang lumang papel. Ang kanyang mga daliri ay tila may paggalang habang sinusundan ng mga sinaunang sulat. Ito po, sabi niya, itinuturo ang unang pahina ay isinulat sa lumang Espanyol. Ang ginagamit ng mga ilustrado noong panahon ng lolo ninyo. Ito naman po, itinuro niya ang isa pang dokumento ay ni Hongo. Marahil ay may mga kasosyo siyang Hapon noong nagsisimula pa lang ang kanyang negosyo.
Bawat salitang binibitawan ni Lara ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Ang mga propesor na binayaran niya ng malaki ay inabot ng ilang linggo para lang matukoy ang mga iyon. At ito, huminto si Lara, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa isang pahina na may mga karakter na tila kakaiba sa lahat. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. At ano yan, halos pabulong na tanong ni Miguel. Ang kanyang arogansya ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng purong pagkamangha. Ito po ay baybayin, sagot ni Lara, ang sinaunang alpabeto ng ating mga ninuno. Bihira na po ang nakakaintindi nito. Isang karangalan po para sa lolo ninyo na ginamit niya ito. Ibig sabihin, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Hindi nakapagsalita si Miguel. Tumingin siya kay Elena na nakatingin sa kanyang anak na may luha ng pagkamangha at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Gusto niyo po bang subukan kong basahin ang isang pangungusap, alok ni Lara? Ang kanyang boses ay magalang, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi makasagot si Miguel. Tumango na lamang siya na parang isang taong nasa ilalim ng isang spell. Ikiniling ni Lara ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay sinundan ng mga sinaunang simbolo. Dahan-dahan binigkas niya ang mga salita, hindi sa modernong Tagalog, kundi sa isang tono na tila galing pa sa nakaraang panahon. Ang bawat pantig ay malinaw at may bigat. Sa isang matandang tono binigkas niya, ang tunay na dangal ay nasa pagkilala sa kahalagahan ng bawat isa. Tumigil siya at tumingin muli kay Miguel. Ang sabi po dito, ang tunay na dangal ay nasa pagkilala sa kahalagahan ng bawat isa, hindi sa pagyurak sa kanila para iangat ang sarili. Ang mga salitang iyon, mga salitang isinulat ng kanyang sariling lolo na binigkas ng anak ng babaeng kalalait-lait niya lang, ay tumama kay Miguel na parang isang kidlat. Bigla ang opisina ay tila umikot. Ang mga mamahaling sining sa pader ay nawalan ng kulay. Ang tanawin ng syudad sa labas ng bintana ay naging malabo. Ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang mukha ng isang 14 na taong gulang na bata na may hawak na salamin, isang salamin na ipinapakita kung sino siya talaga. Isang taong mayaman, isang taong makapangyarihan, at sa sandaling iyon, isang taong pinakawalang kwenta sa lahat. Napaatras siya at napaupo ng malakas sa kanyang silya. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang tawa na kanina'y umalingaw-ngaw sa silid ay naglaho na at ang natira na lamang ay ang nakabibinging tunog ng kanyang gumuhong mundo. Ang laro ay tapos na. At siya ang talunan. Walang nakakaalam kung gaano katagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Si Miguel nakaupo at nakatulala sa kawalan. Si Elena nakatayo sa gilid na hindi makagalaw dahil sa pinaghalong takot at pagkamangha. At si Lara tahimik na nakatayo sa harap ng mesa, ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa mga lumang dokumento. Ang unang kumilos ay si Elena. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lara at hinawakan ito sa braso. Lara, anak. Tara na, bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig pa rin, ngunit ngayon ay may halong pagnanais na protektahan ang anak mula sa anumang maaaring sumunod na mangyari. Sapat na ang kanilang naipakita. Oras na para umalis bago pa sumabog ang bulkan na kanilang ginising. Ang bulong ni Elena ang tila bumasag sa pagkakatulala ni Miguel. Umangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata niya ay may ekspresyong hindi pa nakikita ng sino man sa kanya dati. Isang halo ng pagkalito, kahihiyan at isang bagay na tila pagkabigo sa sarili. Huwag muna kayong umalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi maririnig. Ngunit hindi na lumingon sina Elena. Mabilis, ngunit tahimik silang naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang papalayo ay tila pag-iwan sa isang lugar na pinangyarihan
ng isang malagim na aksidente. Nang marating nila ang pinto, marahan itong isinara ni Elena at ang tanging naiwan sa opisina ay si Miguel at ang umaalingaw-ngaw na mga salita ng kanyang lolo. Ang tunay na dangal ay nasa pagkilala sa kahalagahan ng bawat isa. Tumayo siya at lumakad na parang lasing patungo sa bintana. Muli niyang tiningnan ang syudad sa ibaba. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang nakikita. Hindi na mga langgam o mga tuldok na walang mukha. Nakikita niya ang milyon-milyong kwento, milyon-milyong buhay, mga nanay na tulad ni Elena, na nagsasakripisyo mga anak, na tulad ni Lara, na matatalino at puno ng pangarap sa kabila ng kahirapan. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Miguel Imperial. Umuwi siya sa kanyang malawak at tahimik na mansyon, ngunit ang bawat sulok nito ay tila sumisigaw ng kanyang pag-iisa. Ang mga mamahaling kasangkapan ay walang buhay. Ang katahimikan ay hindi na kapayapaan. Ito ay isang malamig na kumot ng kawalan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ang takot sa mga mata ni Elena, ang tapang sa mga mata ni Lara, at ang mga salitang iyon, mga salitang mula sa dugo ng kanyang sariling pamilya na ginamit niya para sa isang malupit na laro. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pagsisisi. Isang pagsisisi na masakit masidhi at hindi maalis sa pag-inom ng pinakamahal na alak o sa pagtingin sa pinakakumikinang na mga numero sa kanyang bank account. Kinabukasan pumasok siya sa opisina na may mabibigat na mata at gusot na isipan. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Ana. Ana, kunin mo ang contact number ni Elena Santos. Utos niya, ang boses niya ay walang dating lamig at awtoridad. Sige po, sir. Makalipas ang ilang minuto, ibinigay ni Ana ang numero. Tinitigan ito ni Miguel ng matagal. Ang kanyang daliri ay ilang beses na nag-atubiling pindutin ang call button. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Isang bilyonaryo na tatawag sa kanyang janitress para humingi ng tawad. Ang ideya ay kakatwa at nakakahiya. Ngunit mas nakakahiya ang alaala ng kanyang ginawa. Sa wakas, tinawagan niya ito. 2 ring lang may sumagot. Hello po, boses ni Elena, mahina at puno ng pag-iingat. Natahimik si Miguel. Ako ito. Si Miguel Imperial. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Sir Miguel. Bakit po kayo napatawag? Gusto kong humingi ng paumanhin. Sabi ni Miguel, ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Sa ginawa ko kahapon, sa inyo at sa anak ninyo, mali ako. Hindi agad nakasagot si Elena. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa lalaking ito ay parang isang himala. Titinatanggap ko po, sir. Hindi mabilis na sabi ni Miguel. Hindi sapat yon. Gusto kong bumawi. Pwede ba kayong pumunta sa opisina ko mamayang hapon? Kayo lang. May gusto akong ialok sa inyo. Nag-alinlangan si Elena. Sir, pasensya na po pero please, sabi ni Miguel. Ang salitang yun na bihira niyang gamitin ay lumabas ng may bigat at sinseridad. Hindi ito tungkol sa paglilinis. Ito ay tungkol sa ibang bagay. Pakiusap. Narinig ni Elena ang pagbabago sa boses ng kanyang amo. Nawala ang pagmamataas. Ang natira ay isang bagay na hindi niya mailarawan. Marahil ay desperasyon. Sige po, sir. Pupunta po ako. Nang magkita sila sa opisina, ang tensyon ay ramdam pa rin sa hangin. Ngunit ngayon, ang kaba ay nasa 2 panig na. Maupo ka, Elena, alok ni Miguel. Itinuturo ang silya sa harap ng kanyang mesa. Ang silyang para lamang sa mga importanteng bisita. Umupo si Elena sa dulo ng upuan, handang tumayo anumang oras. Hindi ko na patatagalin pa, simula ni Miguel. Ang ginawa ko ay walang kapatawaran. Pero gusto kong subukang itama. Nalaman ko mula sa HR na dati kang guro ng kasaysayan. Nagulat si Elena. Hindi niya alam na nasa record niya iyon.
Tumangulang siya. Gusto kong alukin ka ng posisyon sa research department ng kumpanya. Ikaw ang mamamahala sa archives. Disenteng sahod regular na oras. Hindi mo na kailangang maglinis. Natulala si Elena. Pero sir, bakit po? Dahil iyon ang tama, sagot ni Miguel. At dahil may isa pa akong hihilingin. Tumingin siya sa baul na nakapatong pa rin sa gilid ng kanyang mesa. Gusto kong maintindihan ang mga ito. Hindi lang isalin. Intindihin. At kailangan ko ng tulong ng anak mo. Babayaran ko siya. Bilang isang consultant. Ang salitang consultant para sa isang 14 na taong gulang ay katawa-tawa. Ngunit alam ni Miguel na yun lang ang paraan para maipakita niya ang kanyang respeto. Umiling si Elena. Hindi po tumatanggap ng bayad si Lara para sa pagbabahagi ng kaalaman niya, sir. Kung ganoon, nag-isip si Miguel. Kung ganoon hindi ito bayad. Ito ay isang scholarship. Popondohan ko ang pag-aaral niya hanggang kolehiyo. Kahit saang universidad na gusto niya. Kapalit ng pagtulong niya sa akin na matuto. Ito na. Ang alok na kayang magpabago ng kanilang buhay. Pero nag-aalala si Elena para kay Lara. Ayaw niyang masangkot pa ang anak niya sa magulong mundo ng lalaking ito. Pag-iisipan po namin, sir, magalang niyang sagot. Kailangan ko pong kausapin si Lara. Sige, sang-ayon ni Miguel. Naiintindihan ko. Nang gabing iyon sa kanilang maliit na apartment, ikinuwento ni Elena ang lahat sa anak. Tahimik na nakinig si Lara. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ina. Payag po ako. Nay, sigurado ka anak. Baka saktan ka lang ulit niya. Hindi na po niya gagawin yun, sabi ni Lara nang may kumpiyansa. Dahil kahapon po nakita ko sa mga mata niya. Hindi lang galit. Nakita ko pong natakot din siya. Natakot siya sa hindi niya alam. At gusto niyang matuto. Tumingin si Lara sa mga libro sa kanyang tabi. At lahat naman po ng taong gustong matuto ay dapat bigyan ng pagkakataon, hindi po ba? Sa mga salitang iyon, nakita ni Elena, hindi lang ang talino ng kanyang anak, kundi ang lawak ng puso nito. Ang unang hakbang palabas sa Toreng Garing ay nagawa na ni Miguel Imperial, ngunit hindi niya alam na ang landas na ito ay hindi patungo sa ibaba, kundi patungo sa isang lugar na mas mataas pa sa kanyang penthouse. Isang lugar kung saan ang halaga ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pag-unawa at pagpapakumbaba. Makalipas ang 2 araw na tagpuan ni Miguel Imperial ang kanyang sarili na gumagawa ng isang bagay na mas kakatwa pa sa paghingi ng tawad sa isang janitress, ang pagparada ng kanyang itim na Mercedes-Benz S-Class na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong piso sa harap ng isang gusaling. Halos hindi na niya napapansin ang aklatang panlungsod ng Maynila. Ang gusali ay luma na may mga bahagi ng pintura na natutuklap, ngunit mayroon itong dignidad na hindi maikakaila. Mula sa labas, naririnig niya ang mahinang ugong ng buhay sa loob, hindi ang tahimik at kontroladong ugong ng kanyang opisina, kundi ang tunog ng mga pahinang nililipat mga pabulong na usapan at paminsan-minsang tawa ng mga bata. Tumaba siya ng sasakyan. Ang kanyang kasuotan, isang pinasadyang suit at sapatos na gawa sa Italianong katad, ay agaw pansin. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang lungsod. Ang mga taong nagdaraan ay napapatingin sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang sasakyan at muli sa kanya na may halong pagtataka. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mga lumang papel at floor wax ay sumalubong sa kanya. Ang init sa labas ay napalitan ng bahagyang lamig mula sa mga lumang aircon na maingay na umaandar. Ang kanyang mundo ng salamin bakal at digital na impormasyon ay biglang nawala. Napalitan ito ng mga estanteng gawa sa kahoy na puno ng mga libro, mga mesang may gas-gas na dala ng panahon, at mga taong mula sa iba't ibang antas ng buhay na pinag-isa ng isang layunin, ang magbasa at matuto.
Nakita niya si Lara sa isang mesa sa may bandang dulo sa ilalim ng isang bintanang may rehas. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong at seryosong nakatutok sa librong binabasa. Sa tabi niya may isa pang babae mga nasa edad 55 na may suot na salamin at buhok na nakapusod. Ang babae ay abala sa pag-aayos ng mga index card. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay tila lumilikha ng malakas na tunog sa sahig na linoleum. Nang mapansin ni Lara ang kanyang pagdating, tumayo ito. "Magandang hapon po, Ginoong Imperial." Ang babaeng kasama ni Lara ay tumingala mula sa kanyang ginagawa. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi nang may paghanga, kundi nang may matalas na pagsusuri. "Tita Cora, si Ginoong Imperial po," pagpapakilala ni Lara. "Ginoo, si Ginoong Gaz Corazon de la Cruz po. Siya po ang head librarian dito. Siya po ang nagturo sa akin kung paano mag-research gamit ang mga lumang libro. Magandang hapon po," bati ni Miguel, sinubukang maging magalang. "Magandang hapon," sagot ni Tita Cora. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Hindi siya ngumiti. "May library card ka ba?" Natigilan si Miguel. "Wala. Kung ganoon, kailangan mong kumuha. Nasa front desk." At pakihinaan ng boses. "Nasa aklatan ka," sabi nito, bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang mga index card. Sa isang iglap si Miguel Imperial, ang hari ng BGC, ay naging isang ordinaryong bisita na pinagsasabihan. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkapahiya ang muli niyang naramdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong halong galit. Sa halip mayroon itong respeto. Ang babaeng ito, si Tita Cora, ang reyna sa kahariang ito at kailangan niyang sundin ang mga patakaran. "Dito po tayo," sabi ni Lara. Itinuturo ang isang bakanteng mesa. Umupo si Miguel. Inilabas niya mula sa kanyang mamahaling leather briefcase ang isang kopya ng talaarawan ng kanyang lolo. "Okay, handa na ako. Simulan na natin ang pagsasalin." Umiling si Lara. "Hindi po tayo magsasalin ngayon." Napakunot ang noo ni Miguel. "Bakit, akala ko ba?" "Sinabi niyo po na gusto ninyong maintindihan ang mga sulat, hindi lang malaman ang ibig sabihin, Edison," paliwanag ni Lara. "Para po maintindihan natin ang isinulat ng lolo ninyo, kailangan muna nating maintindihan ang mundo niya." Kinuha ni Lara ang isang makapal at lumang libro mula sa kanyang bag. Ang Pamagat Kasaysayan ng Maynila, 1922 to 1950. Bago po natin basahin ang mga salita niya, pag-uusapan po muna natin ang panahon kung kailan niya isinulat ang mga iyon. Ano ang hitsura ng Maynila noon? Ano ang mga pinagdadaanan ng mga tao? Sino ang mga kaibigan at kaaway niya? Dahil ang mga salita po ay walang kwenta kung hindi natin alam ang kwento sa likod ng mga ito. Napatitig si Miguel sa bata. Ang kanyang plano, isang mabilis at transaksyonal na pag-aaral, ay biglang nabago. Hindi ito isang simpleng pagkuha ng impormasyon. Ito ay isang leksyon. Sa sumunod na isang oras, si Miguel ay hindi isang bilyonaryo. Siya ay isang estudyante. Si Lara, sa tulong ng mga libro at lumang mapa na kinuha niya mula sa mga estante, ay ipininta ang isang larawan ng Maynila na hindi pa niya nakikita. Ikinuwento niya ang tungkol sa kaunlaran, bago ang giyera, ang pait ng pananakop ng mga Hapon at ang hirap ng muling pagbangon. Hindi niya binasa ang talaarawan, ngunit binigyan niya ng buhay ang taong nagsulat nito. Ang lolo niyo po, si Don Ignacio, sabi ni Lara, ay nabuhay sa mga panahong ito. Dito niya siguro nakilala ang mga kasosyo niyang Hapon. Dito niya siguro naranasan ang hirap na nagturo sa kanya kung gaano kahalaga ang dangal. Habang nagsasalita si Lara, napansin ni Miguel ang paligid. Isang grupo ng mga estudyante ang nag-aaral sa kabilang mesa. Isang matandang lalaki ang taimtim na nagbabasa ng dyaryo. Isang ina ang pabulong na nagbabasa ng kwento sa kanyang maliit na anak. Ito ang mundo ni Lara. Isang mundo na binuo, hindi ng pera, kundi ng mga salita, ideya at kwento. Isang mundong mas mayaman sa kaalaman kaysa sa kanyang toring garing. Nang matapos ang kanilang sesyon, si Miguel ay nakaramdam ng pagod na hindi pisikal.
Ang kanyang isip na sanay sa mga numero at kontrata ay napuno ng mga imahe ng nakaraan. Hanggang dito na lang po muna tayo ngayon, sabi ni Lara. Sa susunod po handa na tayong tingnan ang unang pahina. Tumayo si Miguel. Bago siya magsalita, lumapit si Tita Cora sa kanilang mesa. Tapos na kayo tanong nito. Opo, Tita Cora. Tumingin si Tita Cora kay Miguel. Sana'y may natutunan ka, Ginoo. At sana'y isauli mo ang mga librong hiniram mo sa tamang lagayan. Isang bahagyang namungiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At kumuha ka na ng library card, libre lang. Sa kanyang pag-uwi, dala ni Miguel hindi lang ang kanyang briefcase, kundi isang bagong bigat sa kanyang isipan. Isang bigat na hindi pa bigat, kundi isang bigat na may kahulugan. Napagtanto niya na ang pag-intindi sa kanyang lolo ay hindi lang pag-aaral ng kasaysayan. Ito ay pag-aaral din kung paano muling maging isang tao. At sa unang pagkakataon, na-excite siya para sa susunod nilang pagkikita. Hindi para malaman ang sikreto ng yaman ng kanyang lolo, kundi para marinig muli ang mga kwento sa loob ng silid-aklatan. 2 beses sa isang linggo tuwing Martes at Huwebes, ang Mercedes-Benz ni Miguel Imperial ay nakaparada na sa labas ng aklatang panlungsod. Ang dati kakatuwang tanawin ay naging pamilyar na sa mga nagdaraan. Sa loob si Miguel na nakasuot na ngayon ng mas simpleng polo shirt at slacks, sa halip na suit ay unti-unti nang nagiging bahagi ng maliit na komunidad ng aklatan. Hindi na siya ang aroganteng bilyonaryo na pumasok doon noong unang araw. Natuto siyang bumati sa mga staff, ngumiti sa mga kapwa mambabasa at higit sa lahat natuto siyang makinig. Ang bawat sesyon nila ni Lara ay hindi lang tungkol sa pag-aaral ng mga wika. Ito ay naging isang paglalakbay sa nakaraan. Sa bawat salitang Espanyol na kanilang isinasalin, tila naririnig ni Miguel ang boses ng kanyang lolo na nangangarap para sa kinabukasan. Sa bawat karakter na kanji na kanilang sinusuri, nakikita niya ang determinasyon ng isang negosyanteng nakikipagsapalaran. Ngunit ang pinakatinig na tumatagos sa kanyang puso ay ang mga aral mula sa baybayin. Ang mga ito ay hindi tungkol sa negosyo. Ang mga ito ay tungkol sa pilosopiya ng buhay tungkol sa dangal, pakikipagkapwa at utang na loob. Mga konseptong matagal na niyang kinalimutan o marahil hindi kailanman inintindi. Isang hapon, habang abala sila sa pag-intindi sa isang tila. Tula na isinulat sa baybayin, lumapit ang isang matandang lalaki sa kanilang mesa. Magandang hapon, Lara, bati nito. Aba, may bago ka palang estudyante. Magandang hapon po, Manglitong, ngiti ni Lara. Si Ginoong Miguel po. Manglito, si Ginoo pong ito ang nagtuturo sa akin ng mga salita sa French tuwing Sabado. Si Manglito ay isang retiradong propesor payat at medyo kuba na, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Bonjour, Monsieur, bati nito kay Miguel ng may ngiti. Nagulat si Miguel ngunit sinubukan niyang sumagot. Bonjour, huwag kang mag-alala, tawa ni Manglito. Hindi kita bibigyan ng quiz. Natutuwa lang ako na may mga taong tulad mo na interesado pa ring matuto, kahit na halata namang matagumpay ka na sa buhay. Bago pa makasagot si Miguel, isa pang boses ang sumali sa usapan. Isang babaeng nasa mga edad 30 may dalang mga aklat tungkol sa pananahi. Lara, iha, na isoli ko na pala yung hiniram kong libro. Maraming salamat sa tulong mo sa pattern, ha. Walang anuman po, Ate Gina. Ang aklatan na pagtanto ni Miguel ay hindi lang isang bodega ng mga libro. Ito ay isang buhay na organismo, isang network ng pagtutulungan. Si Lara sa kanyang murang edad ay tila isa sa mga sentro ng network na ito, isang tulay sa pagitan ng kaalaman at ng mga taong uhaw dito. Habang pauwi sa gabing iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Miguel. Kinabukasan, kinausap niya si Tita Cora. Nang de la Cruz, simula niya sinisiguradong mahina ang kanyang boses. Napansin ko pong medyo sira na ang aircon sa children's section at kulang na rin yata ang mga upuan. Tinitigan siya ni Tita Cora. Oo, matagal na. Kulang ang budget ng gobyerno.
Gusto ko sanang mag-donate, palitan ng aircon, magdagdag ng mga silya at mesa, pabilhin na rin ng mga bagong libro. Pero, pwede bang anonymous lang? Ayokong malaman ng iba. Sa unang pagkakataon, isang tunay at malawak na ngiti ang nakita ni Miguel sa mukha ni Tita Cora. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-unawa. Tumangulang ito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumastos si Miguel ng malaking halaga na hindi para ipagyabang, kundi para lang makatulong. Ang pakiramdam ng lihim na kasiyahan ay bago at nakakagulat na nakakabusog sa kaluluwa. Ang mga pagbabagong ito sa kanyang pananaw ay nagsimulang makaapekto sa iba pang aspeto ng kanyang buhay. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang mansyon, tinitigan niya ang telepono. Ang pangalan ni Leo, ang kanyang anak. Ang isa pang boses na matagal nang natahimik sa kanyang buhay. Humugot siya ng malalim na hininga at pinindot ang video call button. Ilang sandali lang lumitaw ang mukha ni Leo sa screen. Ang kanyang anak ay nasa isang cafe, halatang nag-aaral. May kaunting gulat sa mukha nito nang makita kung sino ang tumatawag. Dad, Leo. Kumusta simpleng bati ni Miguel? Okay lang. Same old. Ikaw ang sagot ay mabilis at walang sigla. Halatang sanay na sila sa ganitong uri ng walang kabuhay-buhay na kumustahan. Dati dito na magtatapos ang usapan. Magtatanong si Miguel tungkol sa grades, magpapaalala, tungkol sa responsibilidad at magpapaalam. Ngunit ngayon, sinubukan niya ang isang bagay na iba. May ginagawa ka ba nag-aaral para sa finals? Ah, sige. Pagbutihin mo, sabi ni Miguel. Akmang ibababa na niya ang tawag, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang mga kwento ni Lara. Naalala niya ang kahalagahan ng pakikinig. Leo, sandali. Huminto si Leo. Bakit wala lang, sabi ni Miguel, naghahanap ng tamang salita? Naalala ko lang, noong bata ka, mahilig kang magpunta sa mga museo. Naalala mo ba? Yung National Museum, iyak ka ng iyak noon nung kailangan na nating umuwi. Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Miguel sa mukha ng anak. Ang blangkong ekspresyon ay napalitan ng kaunting pagtataka. Oo, naaalala ko. Kasi gusto ko pang makita yung spoliarium. Tama ang ngiti ni Miguel, paborito mo yon. Sabi mo noon, gusto mong maging pintor. O kaya, historiador. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit hindi ito ang dating malamig na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi masabi ng mga alaalang matagal nang nakabaon. Nagbago na yun, Dad, sabi ni Leo. Ngunit mas malambot na ang kanyang boses. Business ang kinukuha ko. Para sa kumpanya. Alam ko, sagot ni Miguel. Pero, kung ano man ang gusto mong gawin pagkatapos, Leo, kahit hindi sa kumpanya, okay lang sa akin. Muling natigilan si Leo. Tinitigan niya ang ama sa screen na tila sinusuri kung totoo ang kanyang narinig. Seryoso ka, oo. Ang mahalaga, maging masaya ka. Iyon lang. Isang maikling usapan. Ngunit nang ibaba ni Miguel, ang tawag naramdaman niyang isang maliit na sinulid ng koneksyon na matagal nang naputol ay nagsisimula ng muling madugtong. Napagtanto niya na ang pag-intindi sa mga tinig ng nakaraan, ang boses ng kanyang lolo ay nagtuturo sa kanya kung paano muling pakinggan ang mga tinig ng kasalukuyan. At ang pinakamahalaga sa lahat ng iyon ay ang boses ng kanyang sariling anak. Ang pagbabago kay Miguel Imperial ay hindi isang sikretong kayang itago ng matagal, lalo na sa isang mundo kung saan ang reputasyon ay kasing halaga ng pera. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa mga eksklusibong country club at mamahaling restaurant kung saan nagtitipon ang mga elitista ng Maynila. Nakita niyo ba si Miguel pumapayat? Hindi na siya sumasama sa golf natin tuwing Biyernes. Narinig ko nagbibigay daw ng malaking donasyon sa isang pampublikong aklatan. Pero ang pinakamatindi, isinakay daw niya sa kanyang Mercedes ang anak ng kanyang janitress.
Siya mismo ang nag-drive. Ang mga bulungan ay naging mga tanong at ang mga tanong ay naging isang formal na interbensyon. Nangyari ito isang Biyernes ng tanghali sa pribadong silid-kainan ng Manila Polo Club. Ito ang lugar na sa loob ng 20 taon ay nagsilbing pangalawang opisina ni Miguel. Inimbitahan siya ng kanyang pinakamatagal na kasosyo at kaibigan ng kanyang ama, si Don Alejandro de Villa. Inaasahan ni Miguel na isang simpleng tanghalian lang ito. Nagkamali siya. Pagpasok niya sa silid na roon, hindi lang si Don Alejandro, kundi pati na rin si Ramon Castillo, isang real estate magnate, at si Victor C., isang textile tycoon. Ang tatlong lalaki ay nakaupo na ang kanilang mga muka ay seryoso na parang mga miyembro ng isang tribunal na naghihintay sa akusado. Miguel, salamat. At dumating ka. Simula ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay tila boses ng isang amang handang pagalitan ang kanyang suwail na anak. Umupo ka. Umupo si Miguel, ramdam na ramdam ang bigat ng atmosfera. Alejandro, Ramon, Victor, mukhang seryoso ng pag-uusapan natin. Seryoso talaga, sabi ni Ramon Castillo habang umiikot ang mamahaling alak sa kanyang kupita. Nag-aalala kami sa iyo, Miguel. Ang buong business community, pinag-uusapan ka. At ano naman ang pinag-uusapan nila? Kalmadong tanong ni Miguel, bagamat nagsisimula nang tumaas ang kanyang depensa. Ang kakatwa mong mga kilos sabat ni Victor C. na may halong pang-aalipusta. Isang empleyada ng janitorial services, ginawa mong head ng archives, nag-aaral ka daw ng, ano yon? Baybayin sa isang pampublikong aklatan, kasama ang mga ordinaryong tao. Miguel, anong nangyayari sa'yo? Humugot ng hininga si Miguel. Heto na, ang paghaharap sa mga pader ng kanyang lumang mundo. Ang pangalan niya ay Elena Santos, matatag niyang sagot. At mas may kakayahan siya sa trabahong yon kaysa sa sino mang may master's degree na kilala ko. At oo, nag-aaral ako sa aklatan. Dahil naroon ang mga gurong hindi kayang bayaran ng pera. Mga gurong hindi kayang bayaran ng pera, humalakhak si Don Alejandro. Miguel, gumising ka mga pulubi. Sila mga bigo sa buhay na nagkukubli sa mga libro. Ang mga tulad natin, hindi dapat nakikihalubilo sa kanila. Ang mga salitang yon ay tumama kay Miguel na parang sampal. Dahil eksaktong ganoon din ang mga salitang sasabihin niya, 6 na linggo na ang nakalipas. Ngayon, ang mga ito'y tunog ignorante, malupit at walang puso. Ang pobreng tinutukoy mo, Alejandro, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay may talim na bihira nilang marinig, ay isang retiradong propesor na kayang magturo ng 3 wika. Ang isa ay isang ina na nagtatrabaho sa pabrika para lang mapag-aral ang anak na gustong maging engineer. Sila ang mga taong nagpapatakbo ng mundong ito habang tayo'y nagpapasarap sa ating mga tore. At kailan ka pa naging tagapagtanggol ng mga mahihirap, tanong ni Ramon, puno ng sarkasmo. Ilang taon mo na silang tinatapakan para umakyat ka. Anong nagbago? Natigilan si Miguel. Ano nga ba ang nagbago? Nagbago ang lahat ng mamulat ako. Sagot niya, mas para sa sarili kaysa sa kanila. Namulat ako na nabubuhay pala ako sa isang bula. Isang bula na gawa sa pera at kayabangan. Napagtanto ko na ang tunay na halaga ay wala sa itaas, kundi nasa ibaba, kasama ng mga taong hinuhusgahan natin pero hindi naman natin kilala. Kalokohan, sigaw ni Don Alejandro, ang kanyang kamao ay dumagundong sa mesa. Miguel, nakikinig ka ba sa sarili mo? Para kang isang komunistang aktivista, nakakasira ito sa pangalan mo, sa pangalan ng pamilya mo, at sa pangalan nating lahat. Dito na unawaan ni Miguel ang lahat. Hindi sila nag-aalala para sa kanya. Nag-aalala sila para sa kanilang sarili. Ang kanyang pagbabago ay isang banta sa kanilang komportableng mundo, sa sistema ng pribilehiyo na nagpapanatili sa kanila sa itaas. Alam niyo ba kung ano ang natutunan ko sa aklatan, tanong ni Miguel
Dahan-dahang tumayo. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagkontrol sa iba, kundi ang pag-angat sa kanila. Tigilan mo yang mga inspiring quotes mo na parang galing sa Facebook inis na sabi ni Victor. Ang tunay na mundo, Miguel, ay isang kompetisyon. Patirahan. Kung hindi ka mananapak, ikaw ang matatapakan. At masaya ba kayo? Sa mundong yan, tanong ni Miguel, tinitigan ang bawat isa sa kanila. Masaya ba kayong matulog sa gabi? Alam na ang tagumpay niyo ay dahil sa pagkabigo ng iba. Nakakatulong ba yan para makatulog kayo ng mahimbing? Isang tensyonadong katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Miguel sa kanilang mga mata na natumbok niya ang isang bagay na ayaw nilang aminin, ang kahungkagan sa likod ng kanilang kayamanan. Miguel, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon, ngunit may banta. Bibigyan ka namin ng 1 linggo. Isipin mo ang lahat ng ito. Itigil mo na ang kahibangang ito. Bumalik ka sa dati. Kung hindi mapipilitan kaming, iwasan ka. Hindi ka na pwedeng maging bahagi ng aming grupo. Hindi na kailangan ni Miguel ng 1 linggo. Hindi na niya kailangan ng kahit 1 minuto. Salamat sa alok, Alejandro, sagot niya habang inaayos ang kanyang damit. Pero hindi ko na kailangan pag-isipan pa. Mas pinipili ko ng makasama ang mga ordinaryong tao na may puso kaysa sa mga importanteng tao na ang tanging alam ay kung paano ito sirain. Lumakad siya patungo sa pinto. At isa pa, huwag kayong mag-alala. Huling sabi niya bago tuluyang lumabas. Dahil ang mundong iniikutan niyo ay hindi na ang mundong gusto kong maging bahagi pa. Habang naglalakad siya papalayo sa Polo Club, naramdaman ni Miguel ang isang kakaibang gaan. Ang pagkawala ng mga kaibigang yon ay hindi isang kawalan. Ito ay isang kalayaan. Winasak niya ang mga pader ng kanyang lumang mundo, hindi para tumakas, kundi para makalaya. At sa labas ng mga pader na yon, isang mas malawak at mas makabuluhang mundo ang naghihintay sa kanya. Ang pagtalikod ni Miguel sa kanyang dating mundo ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa kanyang buhay. Wala nang mga tanghalian sa Polo Club, wala nang mga laro ng golf tuwing Biyernes, wala nang mga tawag mula sa mga taong ang tanging pakay ay makipagplastikan. Sa simula ang katahimikan ay nakakapanibago. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napagtanto niyang ang puwang na yon ay napupuno hindi ng kalungkutan, kundi ng mga bagong karanasan na mas may kabuluhan. Mas marami siyang oras na ginugol sa aklatan. Hindi na lang tuwing Martes at Huwebes. Minsan, kahit walang sesyon nila ni Lara, pumupunta siya roon para lang magbasa magmasid at maging bahagi ng tahimik ngunit masiglang komunidad. Ang mga dati mukhang estranghero, si Mang Lito, si Ate Gina, at iba pa ay naging mga kakilala na niya, mga taong binabati niya sa pangalan at kinukumusta. Ang kanyang pag-aaral sa mga tala-arawan ng kanyang lolo ay lalo pang lumalim. Sa tulong ni Lara, hindi na lang sila nagsasali ng mga salita. Bumubuo na sila ng isang larawan ng isang taong hindi niya tunay na nakilala. Si Don Ignacio Imperial sa pamamagitan ng kanyang mga sulat ay hindi lang pala isang matapang na negosyante. Isa rin siyang taong may malalim na pag-unawa sa kalagayan ng kanyang mga manggagawa. Isang taong naniniwala na ang kanyang yaman ay hindi lang para sa kanyang sarili. Isang maulan na hapon ng Huwebes, habang ang tunog ng ulan sa bubong ng aklatan ay nagbibigay ng payapang saliw sa kanilang pag-aaral, isang partikular na pahina ang pumukaw sa kanilang pansin. Isinulat ito sa baybayin, ngunit ang mga karakter ay mas maliit at mas apurahan na tila isinulat sa gitna ng isang matinding emosyon. Teka lang po, sabi ni Lara, ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Iba po ang tono nito. Hindi na ito pilosopiya. Parang isang habilin. Lumapit si Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga sinaunang simbolo. Sa tulong ng mga naunang aralin, nagsisimula na siyang makakilala ng ilang mga karakter. Ngunit ang pagbasa nito ng buo ay imposible pa rin. Ano ang sabi, tanong niya, puno ng pananabik.
Dahan-dahan binaybay ni Lara ang mga salita. Hindi sapat ang pagbigay ng sahod. Ang kanilang anak ay dapat magkaroon ng pagkakataon. Nagpatuloy siya sa pagbasa, nang pabulong ang kanyang daliri, ay marahang sumusunod sa bawat karakter. Si Miguel naman ay hindi kumukurap hinihintay ang buong kahulugan. Pagkatapos ng ilang minuto ng matamang pag-aaral, itinaas ni Lara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Ginoong Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Isa po itong pangako. Anong pangako? Nakasulat po dito, paliwanag ni Lara, na ang pinakamalaki niyang utang na loob ay hindi sa kanyang mga kasosyo, kundi sa mga ordinaryong manggagawa na tumulong sa kanyang itayo ang kumpanya. At bilang kabayaran, ipinapangako niya na sa pagdating ng panahon, magtatayo siya ng isang pondo, isang salapiang pampaaral para sa mga anak ng lahat ng kanyang empleyado mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon. Natigilan si Miguel. Isang pondo para sa edukasyon. Kailan niya isinulat yan, tiningnan ni Lara ang petsa sa ibaba ng pahina. 1958, isang taon bago po siya pumanaw. Isang malamig na agos ang dumaloy sa buong katawan ni Miguel. 1958, ang kanyang ama, ang pumalit sa pamamahala ng kumpanya pagkamatay ni Don Ignacio. Ngunit walang nabanggit na pondo, walang scholarship. Ang pangako ay kinalimutan. O mas masahol pa, sinadyang kalimutan. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang pagiging malupit ng kanyang ama. Ang pagtutok nito sa tubo at kita higit sa lahat. Ang pagpapalaki sa kanya sa isang mundong walang puwang para sa pakikipagkapwa. Ang pangako ng kanyang lolo ay ibinaon sa limot para bigyang daan ang isang mas sakim na uri ng kapitalismo. May kasunod pa po, sabi ni Lara, ibinabalik ang kanyang atensyon sa kasalukuyan. Ano yon? Sabi po niya, ang tunay na yaman ng Imperial ay hindi ang mga gusali o ang ginto sa bangko, kundi ang kinabukasan na kaya nating itanim sa mga susunod na henerasyon. Kapag ang anak ng isang karpintero ay naging inhinyero at ang anak ng isang labandera ay naging doktor, dahil sa atin, doon pa lang natin masasabi na tayo ay tunay na matagumpay. Napaupo si Miguel sa kanyang silya na parang biglang naubusan ng lakas. Ang mga salitang yon ay hindi lang isang habilin. Ito ay isang sampal sa 2 henerasyon ng mga imperial na sumunod sa kanya. Tumingin siya kay Lara, ang matalinong anak ng isang tagalinis na ang tanging yaman ay ang mga libro sa aklatan. Siya ang buhay na katuparan ng pangarap ng kanyang lolo. Isang pangarap na itinago at kinalimutan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagkalito sa mga nakaraang linggo ay naglaho. Ang kanyang paghahanap ng kahulugan, ang kanyang pagtalikod sa mga dating kaibigan, ang kanyang mga gabi ng hindi pagkatulog, lahat ay humantong sa sandaling ito. Natagpuan na niya ito, ang kanyang misyon. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Ang pagbibigay ng donasyon ay hindi sapat. Ang pagiging mabait ay hindi sapat. Kailangan niyang tuparin ang pangakong nalimutan. Lara, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bagong determinasyon. Tulungan mo ako. Saan po? Tulungan mo akong itayo ang salapiang pampaaral na pinangarap ng lolo ko, sabi ni Miguel. Tumingin siya sa mga mata ng bata, pero hindi na ito magiging pondo lang. Gagawa tayo ng isang foundation, isang pundasyon na tutupad sa kanyang pangarap. At gusto kong ipangalan ito sa iyo. Ang pagbabago ni Miguel Imperial ay hindi na lamang tungkol sa pagtakas sa kanyang nakaraan. Ngayon ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong kinabukasan. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang ipo-ipo ng aktibidad para kay Miguel Imperial. Ang enerhiya na dati niyang ibinubuhos sa pagpapalago ng kanyang yaman ay ngayon nakatuon sa isang bagong layunin na may mas malalim na kahulugan.
Ang kanyang penthouse office na dati isang malamig na simbolo ng kapangyarihan ay naging isang war room para sa pagbabago. Ang unang hakbang ni Miguel ay ang pag-formalize sa posisyon ni Elena Santos. Mula sa pagiging head ng archives, ginawa niya itong executive director ng bagong tatag na Lara Santos Educational Foundation. Pero Sir Miguel, protesta ni Elena sa kanilang unang opisyal na pulong. Wala po akong alam sa pagpapatakbo ng isang foundation. Guro lang po ako dati. Eksakto sagot ni Miguel na may ngiti. Kailangan ko ng isang taong may puso ng guro, hindi ng isang negosyante. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa halaga ng edukasyon, hindi sa halaga ng pera. Ikaw ang pinakakwalipikadong taong kilala ko para dito, Elena. Sa tulong ng pinakamagagaling na abogado, binuo nila ang balangkas ng foundation. Ginamit ni Miguel ang 500 milyong piso mula sa kanyang personal na yaman bilang paunang pondo, isang halagang ikinagulat ng buong financial world. Ngunit para kay Miguel ito ay hindi isang gastos, kundi isang pamumuhunan ang pagtupad sa isang utang na 60 taon nang hindi nababayaran. Ang ikalawang hakbang ay ang pagbabago mula sa loob. Ipinatawag ni Miguel ang lahat ng department heads ng Imperial Technologies sa isang malaking conference room kung saan dati ay puro kita at tubo lang ang pinag-uusapan. Inilatag niya ang kanyang bagong filosofiya. Mula ngayon, anunsyo niya ang tagumpay ng kumpanyang ito ay hindi na lang susukatin sa ating annual revenue. Susukatin na rin ito sa kung gaano karaming buhay ang nabago natin para sa ikabubuti. Inanunsyo niya ang isang bagong patakaran, lahat ng empleyado ng Imperial Technologies mula sa mga janitor at security guard hanggang sa mga top executive na mayroong mga anak na nag-aaral ay automatikong magiging kwalipikado para sa mga scholarship at educational grants mula sa Lara Santos Foundation. Ang reaksyon sa silid ay pinaghalong pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ni Miguel, naunawaan nilang hindi ito isang pakitang tao lamang. Nagsimulang kumalat ang balita sa buong kumpanya. Sa simula marami ang nag-aalinlangan. Ngunit nang ang anak ng isang messenger ay nakatanggap ng full scholarship sa isang malaking universidad para mag-aral ng engineering at ang kambal na anak ng isang cafeteria worker ay nabigyan ng grant para sa kanilang high school tuition, ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pag-asa at pagkatapos ng matinding pasasalamat. Nagbago ang kultura sa loob ng Imperial Tower. Ang dating takot sa boss ay napalitan ng respeto. Ang mga empleyado ay hindi na lang mga numero sa payroll. Sila ay naging mga kasosyo sa isang misyon. Ang kanilang katapatan ay lumalim at ang kanilang pagiging produktibo ay tumaas sa paraang hindi kailanman nagawa ng anumang bonus o insentibo. Isang hapon, habang naglalakad si Miguel sa lobby, isang security guard ang magalang na humarang sa kanya. "Sir Miguel, sandali lang po," sabi ng guard na si Mang Jose. "Gusto ko lang po magpasalamat. Yung bunso ko po si Angela, nakapasa po sa UP. Dati po problema namin kung paano namin siya pag-aaralin doon. Pero dahil po sa foundation, wala na po kaming aalalahanin. Sabi po ni Angela balang araw, gusto niya rin pong magtrabaho dito sa kumpanya para makatulong sa iba." Hinawakan ni Miguel ang balikat ng gwardiya. "Mang Jose, pakisabi kay Angela, congratulations. At sabihin mo sa kanya ang kailangan lang niyang gawin ay mag-aral ng mabuti. Yan ang magiging pinakamalaking pasasalamat para sa akin." Habang nagpapatuloy siya sa paglakad, naramdaman ni Miguel ang isang init sa kanyang dibdib. Isang init na hindi kayang ibigay ng anumang business deal. Ito ang init ng tunay na tagumpay. Ang pundasyon ay hindi limitado sa mga empleyado ng Imperial. Sa pamumuno ni Elena, nakipag-ugnayan sila sa mga pampublikong paaralan sa mga pinakamahihirap na komunidad sa Maynila. Naglunsad sila ng mga programa
para sa mga matatalinong bata na walang kakayahang magpatuloy sa kolehiyo. Si Lara, bagamat nagpatuloy sa kanyang pag-aaral, ay naging youth ambassador ng foundation. Sa kanyang libreng oras, siya ang nakikipag-usap sa mga aplikante, nakikinig sa kanilang mga kwento, at nagbibigay inspirasyon sa kanila. Ang kanyang presensya ay nagsilbing paalala na ang bawat bata, gaano man kahirap, ay may potensyal na maging pambihira. Isang gabi pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-interview ng mga bagong scholar, umupo si Miguel sa kanyang opisina. Sa labas ang mga ilaw ng beach ay kumikinang na parang mga alitaptap. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pag-iisa. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga larawan na ipinadala ni Elena, mga larawan ng mga batang nakangiti, hawak ang kanilang mga acceptance letter, mga magulang na umiiyak sa tuwa, mga komunidad na nagdiriwang. Napagtanto niya na ang ginagawa niya ay hindi lang pagbibigay ng pera, ang ginagawa niya ay pagtatanim ng mga pangarap sa mga lupang matagal nang itinuring na tigang. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang mga pangarap na yon, kapag namunga ay magiging isang hardin na mas maganda at mas permanente kaysa sa anumang toring garing na kaya niyang itayo. Ang opisyal na paglulunsad ng Lara Santos Educational Foundation ay itinakda sa isang malaking auditorium sa loob mismo ng Imperial Tower. Hindi ito isang eksklusibong pagtitipon para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ang listahan ng mga bisita na inihanda ni Elena ay isang salamin ng bagong mundong ginagalawan ni Miguel, ang mga unang scholars at kanilang mga pamilya, mga guro mula sa mga pampublikong paaralan, mga voluntaryo sa aklatan tulad ni na Tita Cora at Mang Lito, at ang lahat ng empleyado ng Imperial Technologies mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon. Sa araw ng paglulunsad abala si Miguel sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ngunit ang kanyang nangiti at pakikipagkamay ay may bahid ng isang bagay na kulang. Lingid sa kaalaman ng lahat, may isang importanteng tao sa kanyang buhay na hindi niya naimbitahan, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa takot. Si Leo. Ang kanilang mga video call ay naging mas madalas at mas makabuluhan, ngunit hindi pa rin nahahanap ni Miguel ang lakas ng loob na sabihin ang buong kwento ng kanyang pagbabago. Paano niya ipapaliwanag ang lahat sa isang tawag lang? Paano kung isipin ni Leo na nababaliw na siya? O mas masahol pa, paano kung hindi ito maniwala? Habang papalapit ang oras ng programa, isang pamilyar na kaba ang kanyang naramdaman. Ang kabang ito ay hindi dahil sa pagsasalita sa harap ng maraming tao, kundi dahil sa isang puwang sa kanyang puso na tanging ang kanyang anak lang ang makakapuno. Nagsimula ang programa. Si Elena, sa kanyang simple ngunit eleganteng kasuotan, ang unang nagsalita. Ang kanyang boses na dati nanginginig sa takot sa harap ni Miguel ay ngayon puno ng kumpiyansa at inspirasyon habang ibinabahagi niya ang misyon ng foundation. Sinundan siya ng isang madamdaming testimonya mula sa isa sa mga unang iskolar. Ang buong auditorium ay napuno ng palakpakan at mga luha ng tuwa. Nang tawagin na ang pangalan ni Miguel para sa kanyang pangwakas na pananalita, huminga siya ng malalim at lumakad papunta sa entablado. Ngunit habang paakyat siya, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa may bandang likuran ng auditorium. "Good luck, Dad." Napahinto si Miguel. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon nakatayo, malapit sa pinto nakasandal sa pader ay si Leo, ang kanyang anak. Nakasuot ng simpleng polo at maong may dalang backpack. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ama na may ekspresyong hindi mabasa ni Miguel, isang halo ng pagtataka, pag-aalinlangan at marahil isang kislap ng paghanga. Nawala ang lahat ng tao sa paningin ni Miguel. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi,
isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tumango siya kay Leo bago humarap muli sa mikropono. Ang kanyang inihandang talumpati ay biglang nawala sa kanyang isipan. Sa halip nagsalita siya mula sa puso. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya. Marami akong gustong sabihin tungkol sa foundation na ito, tungkol sa mga pangarap at sa kinabukasan. Pero ngayong gabi, gusto ko lang magkwento tungkol sa isang ama at sa kanyang lolo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang kayabangan, ang kanyang kalungkutan. Sa loob ng Turengaring, ikinuwento niya ang tungkol sa isang matapang na bata at sa kanyang marangal na ina na nagmulat sa kanyang mga mata. At ikinuwento niya ang tungkol sa isang pangakong nalimutan na isinulat sa baybayin, isang pangako ng kanyang lolo na ngayon ay kanyang tinutupad. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay laging bumabalik kay Leo. At nakita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ng kanyang anak. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pag-unawa. Ang pagtataka ay naging respeto. Ang pundasyong ito pagtatapos ni Miguel ang kanyang boses ay nagiging emosyonal, ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng scholarship. Ito ay paghingi ko ng tawad. Paghingi ng tawad sa aking lolo dahil sa aming pagkalimot. Paghingi ng tawad sa lipunan dahil sa aking pagkabulag. At paghingi ng tawad sa aking anak dahil sa pagiging isang amang hindi niya nararapat. Nang matapos siya ang katahimikan sa auditorium, ay binasag ng isang malakas at taos-pusong palakpakan. Ngunit hindi iyon ang narinig ni Miguel. Ang tanging hinihintay niya ay ang paghuhusga ng iisang tao. Pagkatapos ng programa, sa gitna ng mga taong bumabati sa kanya, hinanap ng kanyang mga mata si Leo. Nakita niya itong naglalakad palabas. Sinundan niya ito. Naabutan niya si Leo sa isang tahimik na pasilyo, nakatingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad. Leo, tawag ni Miguel. Humarap si Leo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang mga luha sa mga mata ng kanyang anak. Narinig ko ang mga balita sa Pilipinas, sabi ni Leo. May nagsabi sa aking pinsan. Hindi ako makapaniwala. Kaya umuwi ako para makita ko mismo. At ngayon nakita mo na. Dad, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig. Lahat ng sinabi mo, totoo ba bawat salita? Sagot ni Miguel. Lumapit si Leo. Alam mo ba kung bakit ako laging galit sa'yo? Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa abala ka. Galit ako dahil pakiramdam ko kinakalimutan mo si Mama. Pakiramdam ko mula nang mawala. Siya, isinara mo na ang puso mo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Miguel na parang isang sampal ng katotohanan. Tama ka anak, aminado ni Miguel, ang sarili niyang mga mata ay nagsisimula na ring mamasa. Isinara ko ang puso ko dahil natakot ako, pero may isang bata na nagturo sa akin kung paano ito buksan muli. Sa sandaling iyon, ang pader na matagal nang nakatayo sa pagitan nilang mag-ama ay tuluyan ng gumuho. Walang salitang namutawi, ngunit si Leo ay humakbang pasulong at niyakap ang kanyang ama. Isang yakap na mahigpit, puno ng mga taon ng pangungulila, ng hindi pagkakaunawaan, at ngayon ng pagpapatawad. Niyakap ni Miguel pabalik ang kanyang anak. Habang magkayakap sila, napagtanto niya na ang pinakamahalagang pag-aari na kanyang naibalik ay hindi ang dangal ng kanilang pamilya, kundi ang pagmamahal ng kanyang anak. Ang pag-uwi ni Leo ay hindi lang pagbabalik sa Pilipinas. Ito ang pag-uwi ng isang anak sa kanyang ama. At para kay Miguel, ito ang tunay na simula ng kanyang bagong buhay. Lumipas ang isang taon. Ang Imperial Tower ay nakatayo pa rin ng may pagmamalaki sa gitna ng Bonifacio Global City, ngunit ang puso nito ay iba na. Ang dating malamig at nakakatakot na aura ng gusali ay napalitan ng isang atmosferang mas bukas at masigla. Ang mga empleyado ay bumabati sa isa't isa ng may ngiti. Ang lobby ay madalas na may mga exhibit ng sining na gawa ng mga scholar ng foundation. Nagbago ang lahat dahil nagbago ang taong nasa tuktok nito.
Si Miguel Imperial ay hindi na nag-iisa sa kanyang toring-garing. Sa katunayan, bihira na siyang manatili sa kanyang opisina sa 52 palapag. Mas madalas na siyang matatagpuan sa opisina ng Lara Santos Foundation sa 5 palapag o kaya naman ay sa Aklatang Panlungsod ng Maynila. Isang hapon ng Sabado sa loob ng aklatan sa parehong mesa kung saan nagsimula ang lahat, si Miguel ay seryosong nakatungo sa isang papel. Sa tabi niya ay si Mang Lito, ang retiradong propesor. Hindi Miguel marahang pagtatama ni Mang Lito. Ang guhit ng karakter na kasabaybayin ay dapat pataas, hindi pahalang. Tandaan mo, bawat guhit ay may kahulugan. Pasensya na, Professor, ngiti ni Miguel habang binubura ang kanyang pagkakamali. Medyo mahirap pa rin. Masasanay ka rin, sagot ni Mang Lito. Ang mahalaga ay ang pasensya. Isang bagay na natutunan mo na yata. Sa kabilang dulo ng mesa si Elena, na galing sa isang pulong kasama ang mga community leader, ay nakangiting pinapanood sila. Sa tabi niya si Lara, na isa ng 15-year-old high school student, ay abala sa pagtulong sa isang grupo ng mga mas batang-bata sa kanilang aralin sa math. Ang eksena ay payapa-ordinaryo at puno ng buhay. Ang foundation ay lumago ng higit sa kanilang inaasahan. Mula sa ilang dosenang iskolar, mayroon na silang halos 300 benepisyaryo sa buong bansa. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay nito ay hindi nasusukat sa numero. Nasusukat ito sa mga kwentong nabubuo. Lumapit si Leo sa kanilang mesa, may dalang 4 na baso ng juice. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos sa Espanya, bumalik siya sa Pilipinas, hindi para maging CEO ng Imperial Technologies, kundi para pamunuan ang bagong Community Outreach Division ng Foundation. Siya ang naglalakbay sa mga malalayong probinsya para hanapin ang mga batang may potensyal, ngunit walang pagkakataon. Dad, sabi ni Leo, habang iniaabot ang isang baso sa ama. May email si Angela. Si Angela. Ang anak ni Mang Jose, tanong ni Miguel. Opo. First year niya sa UP Engineering. Sabi niya, kasama siya sa top 10 ng kanilang batch at nag-volunteer daw siya bilang tutor sa mga batang kalye malapit sa universidad. Nagkatinginan si Miguel at Elena. Isang nangiti ng pag-unawa ang namutawi sa kanilang mga labi. Ang mga butong kanilang itinanim ay hindi lang namumunga. Nagsisimula na rin itong magkalat ng sarili nitong mga buto. Ang siklo ng pag-asa ay nagsisimula ng umikot. Paumanhin po isang mahinang boses ang pumutol sa kanilang kwentuhan. Si Tita Cora ang librarian. May sulat na dumating para sa iyo, Miguel. Nagtaka si Miguel. Sino naman ang magpapadala ng sulat sa kanya? Sa aklatan kinuha niya ang sobre. Ang address ng nagpadala ay mula sa Manila Polo Club. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maikling liham at isang tseke. Ang liham ay mula kay Don Alejandro de Villa. Miguel, basa niya sa sulat. Narinig ko ang tungkol sa mga ginagawa mo. Hindi ko pa rin lubos na maintindihan, pero ang apo kong babae ay isa sa mga estudyanteng natulungan ng foundation mo sa isang outreach program sa kanyang eskwelahan. Sabi niya, gusto niyang maging tulad ni Kuya Leo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero narito. Ituring mo na lang itong donasyon, marahil may punto ka nga. Ang tseke ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Ipinakita ni Miguel ang sulat kay Elena at Leo. Walang nagsalita. Hindi ang pera ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang patunay na kahit ang pinakamatitigas na pader ay kayang gumuho sa paglipas ng panahon, lalo na kung tinutulungan ng pag-asa ng susunod na henerasyon. Nang papalubog na ang araw, habang ang ginintoang liwanag ay tumatagos sa mga bintana ng aklatan, naupo silang 4 sa mesa, si Miguel, Elena, Lara at Leo. Hindi sila magkadugo lahat, ngunit sila ay isang pamilya. Isang pamilyang binuo ng pagpapatawad, pag-asa, at ng isang lihim na wika, ang wika ng pusong nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng yaman. Alam niyo, sabi ni Miguel, habang tinitingnan ang mga taong nasa paligid nila sa aklatan dati mula sa aking opisina,
Ang nakikita ko lang ay mga gusali. Mga istrukturang walang buhay. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Ngayon, pagpapatuloy niya isang ngiti ng purong kapayapaan ang gumuhit sa kanyang mukha. Saan man ako tumingin, ang nakikita ko ay mga tulay. Mga tulay na nagdudugtong sa mga pangarap at sa katotohanan. At mas matibay at mas maganda pa sila kaysa sa anumang toring kayang itayo ng pera. Ang pagbabago ay kumpleto na. Ang bagong simula ay nagsimula na. At sa tahimik na sulok na yon ng aklatan sa gitna ng mga libro at mga pangarap na tagpuan ni Miguel Imperial, ang lahat ng yaman na hindi niya kailanman inakalang hahanapin niya, ngunit siyang tanging kailangan pala niya sa buong buhay niya.